Romans chapter 2, beginning verse 4. Romans 2, beginning verse 4 sa Magandang Balita, Biblia. Hinahamak mo ang Diyos, hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan iahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos. Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga tao makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sumusunod sa kasamaan, paghihirap at kapigatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Hintil. Ngunit kapurihan, karangalan at kapayapaan naman ang katamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Hintil, sapagkat walang kinikilingan ang Diyos. Tayo tumayo muli para sa panalangin, mga kapatid. Tayo manalangin, Ama, sa pangalan lamang ng iyong anak, sa ngalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Kami po, Diyos amang banal, ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mayamang awa, sa iyong masaganang biyaya, sa iyong kabutihan, dakilang pag-ibig at katapatan, na patuloy, O Diyos Ama, ay pinapakita mo, pinaparanas mo sa amin. Laman sa umagang ito, Panginoon, minarapat niyo, O Diyos Ama, kami maparito sa iyong bahay-sambahan upang kayo, Panginoon, ay sambahin, espiritu at katotohanan. Kayo purihin, O Diyos, at pasalamatan namin sa lahat ng mabubuting ginawa mo na at gagawin pa para sa aming mga buhay. Salamat, pinagkalooban mo kami, O Diyos, ng lakas at kalusugan, maayos na pag-iisip. Salamat, O Diyos Ama, sa banal na dugo ng iyong anak na si Kristo Jesus, na nabubo sa krus ng Kalbaryo upang kami, Panginoon, ay linisin sa lahat ng aming karumihan at kasalanan. Linisin na yung mga puso at isip, O Diyos Ama, at kami ay puspusin, O Diyos Ama, ng iyong banal na Espiritu. Salita mo, O Diyos, at patuloy na magatid ng pagpapala sa buhay ng iyong mga anak. Pagpalain ang lahat ng gawa ng kanilang mga kamay at patuloy mong ilagay sa kanilang puso at kaisipan ang galak, O Diyos, ng paglilingkod sa iyo. Kami makapamuhay ng may tunay na banal na pagkatakot sa iyo. Mamuhay sa biyaya mo, O Diyos, may kabanalan at katuloy. Panginoon, alisin mo sa aming mga puso, sa aming mga buhay, lahat ng pagkukunwari at lahat ng kasinungalingan. At kami, O Diyos, ay tunay na magsisi at tumalikod sa anumang pagkakasala na aming pangnalagawa. Salamat dahil hindi nagbabago, O Diyos, ay ang pag-ibig sa amin at nananatiling ng tapat sa amin, Panginoon, dahil Ikaw, O Diyos, ang aming Ama, at kami, O Diyos, ang iyong mga anak. Purihin at sambahin ka, Panginoon, sa pangalan lamang ng iyong bukod na anak,
Sa ngalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Let us pray the prayer the Lord has taught His disciples. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Ay lahat ay makaupo. Ang mensahe natin ay pamagat ay ang buhay mo ang magdedetermina ng iyong kahantungan magpakailanman. Ang buhay mo ang magdedetermina ng iyong kahantungan magpakailanman. Kung ilalagay natin sa wikang Ingles, the life that you live will determine your eternal destiny. The life that you live will determine your eternal destiny. Unang punto natin, hindi ang iyong sinasabi, kundi ang iyong ginagawa ang mahalaga sa paningin ng Diyos. Ano ang unang punto, mga kapatid? Hindi nagpa-participate, tulog pa ata isip. Ulitin ninyo, unang punto. Ang mahalaga sa paningin ng Diyos ay kung ano ang iyong ginagawa, hindi ang sinasabi. Kasi mapagkunwari ang puso ng tao, mandaraya ang puso ng tao. Pwedeng sabihin niya, naniniwala siya sa Diyos. Pwedeng sabihin niya, naniniwala siya kay Jesus. Pwedeng sabihin niya, niibig niya ang Diyos. No? Niibig niya ang Panginoong Jesus. Pero kung hindi naman nakikita sa buhay niya yung sinasabi niya, baliwala sa paningin ng Diyos ang sinasabi niya. Sa Roma, Kabanatang 2, talatang 1, sabi rito, kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Hinahatulan mo ang mga gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? Sino yung taong ito? Hindi lang siya nagsasalita. Hindi lang siya nagsasabi. Anong ginagawa niya? Humahatol pa siya. No? Hinahatulan niya pa ang kanyang kapwa. Hindi lang siya basta nagsasalita. Hindi lang siya basta nagsasabi. Humahatol pa siya. Diba? Pero sabi, sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. Nakita niyo yung pagkukunwari niya. Diba? Mahatol siya, pero kung ano yung hinahatol niya, ginagawa niya rin. Diba? Napakalaking pagkukunwari at napakalaking kasinungalingan. Sa Kabanatang 21, sa talatang 21, Kabanatang 2, talatang 21, nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Nangangaral kang masama ang magnakaw, bakit ka nagnanakaw? Nasabi mong huwag mangangalunya, bakit ka nangangalunya? Nasusuklap ka sa mga Diyos-Diyusan, bakit ninanakawan mo ang mga templo nila? Pinagmamalaki mo, saklaw pa ng kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos sa paumagitan ng paglabag mo sa kautusan. So, sino naman itong taong ito? Sino naman ito? Hindi lang siya nagsasalita, hindi lang siya nagsasabi, ano pa siya?
Nagtuturo. Sabi nyo nga, nagtuturo. Diba sabi dyan, ulitin natin, nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong? Nagtuturo pa nga eh. Yeah? Nakangaral kang masama ang magnakaw, bakit ka nagnanakaw? Nasabi mong huwag mangangalunya, bakit ka nangangalunya? Diba? Nagtuturo, nangangaral pa, hindi lang basta nagsasalita. Kasi Diyos, importante kung ano yung ginagawa ng tao, importante sa Diyos yung buhay na ipinamumuhay niya, hindi ang sinasabi niya. Amen? Kasi ang tao, pwede kang magkunwari sa sarili mo, pwede kang magkunwari sa harap ng iba, pero nakikita ng Diyos ang buhay mo, nakikita ng Diyos ang ginagawa mo. Unang katanungan dito, nababatay ba sa gawa ang kaligtasan? Nababatay palagi ang kaligtasan sa biyaya. Ang pakaliwanag ng salita ng Diyos. No? Sayan natin ang Efeso 2:8. Ephesians chapter 2 verse 8. Magkamali tayo ng iniisip. Kaligtasan ay biyaya, kagandahang loob ng Diyos. No? Sabi rito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasan ay biyaya, grasya, kabutihang loob, kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Biyaya, grasya, kabutihang loob, kagandahang loob, tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. At ito'y kaloob, regalo ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Salvation is always by grace through faith in Christ. Should be a settled thing. Dapat alam yan ang mananampalataya. Pero, kung ano yung buhay na ipinamumuhay natin, magpapatunay, magpapatotoo, magtetestigo, yung mga ginagawa natin sa buhay, they will serve as witnesses, they will serve as proofs, they will serve as evidences, katibayan, ebidensya, prueba, kung ang pananampalataya natin ay totoo. Pagkat sa Panginoong Hesus, it is not the professors. Ano? Ano yung sinabi ko? Professors. Diba? Professors. Ano yung professors? Nagpro-profess. Professors. They profess. Hinahayag nila. Namananampalataya sila. It is not the professors that will be saved, but the possessors. Possessors. Ano yung possessors? Meron silang tinanggap. They possess. Meron silang, kumbaga, pagmamay-ari. They possess Christ. Amen? Intindihan yung sinasabi ko? Intindihan yung sinasabi ko? It is not the professors that will be saved, because everybody can profess. But it is the possessors of Christ. Possessors of Christ. Taglay niya si Kristo. Taglay niya si Kristo. Possessors of Christ. Possessors of eternal life. Meron siyang buhay na walang hanggan. Sila ang maliligtas. You should always remember that it is not the professors that will be saved, but the possessors. It is not the professors that will be saved, for anybody can easily profess, but it is the possessors that will be saved. Possessors of Christ, taglay nila si Kristo. Possessors of eternal life, meron talaga silang buhay na walang hanggan. Kaya hindi sila mapapahamak. Ano ang kailangan? Professor o possessor?
Possessor of Christ, possessor of eternal life. Taglay mo si Kristo. Nabubuhay si Kristo sa iyo. Taglay mo ang buhay na walang hanggan na tinanggap mo nang ikaw ay tunay na sumampalataya sa Panginoon. Doon nga sa talinaga ng Panginoon, no? Yung parable of the wheat and tares, no? Talinaga ng trigo at ng masamang damo. Ano ang sabi doon sa talinaga, kung naalala niyo yun? May nagtanim ng wheat, ng trigo, tapos meron ding nagtanim ng tares, o masamang damo. Parehas na parehas ang itsura doon sa talinaga, di ba? Ano ang sabi ng mga manggagawa doon sa may-ari? Amo, boss, may mga damong kasama na tumubo, kasama ng trigo. Bubunutin ba natin yung mga damo? Anong sabi ng amo? Anong sabi ng boss? Hayaan tumubo. Kasi sa anihan, doon ihiwala yung trigo sa masamang damo. Posible sa iglesia, sa church, merong nagkukunwari. No? Posible na merong namumuhay sa kasalanan, pero sa tingin ng iba, banal-banal, di ba? Banal-banalan. Hindi makakarating sa langit, langit-langitan lang, sabi niya. No, ako'y naka-attend ng isang seminar. Hindi ko na tinapos yung seminar kasi sobrang extreme naman. Sobrang extreme kasi mga batang magugulo, mga batang may ingay, demon possess. Sabi ko, sobrang naman ito. Naturalesa ng bata na maging magulo, may ingay. Hindi ko na tinapos yung seminar. Actually, marami reaction doon. Dami nag-react ng pastor. Sabi kami, nag-discussion. Sabi ko, sobrang naman itong katuruan. Pero yung isa, nagpatotoo. Yung nagtra-translate. Yung interpreter. Tinatawag na interpreter. Translator. O, nagko-Korean, na-translate niya sa English. Nag-testimony siya, nagta-translate. Sabi niya, buong linggo, namumuhay siya sa kasalanan, pupunta siya sa nightclub, Sabado ng gabi, magde-table siya ng babae. Gagawa siya ng kasalanan. Pero, kinabukasan linggo, kasama siya sa choir na kumakanta sa Panginoon. Sabi ko, matindi to. Kaya niya, matagal na panahon, sabi niya, sa kanyang patotoo. Kasi nga, ine-emphasize nila, pag hindi ka namumuhay na may kabanalan, actually, yun ang binibigyan din nila. Pag di ka namumuhay ng may kabanalan, di mo possess ka. Kanya binibigyan ng diin. So, by his testimony, kumbaga, inaamin niya before na siya demonized o demon possessed. Kasi nung bababae siya, miinom siya, mandaraya siya, pero pag linggo, umaawit siya sa choir. Kaya niyo ba yun? Kaya niyo ba yun? Sa wikang Ingles, ang tawag doon, he is living a double life. Double life. Dalawa yung buhay na pinamumuhay niya. No? Pag hindi siya nakikita ng pastor at ng mga churchmates niya, namumuhay siya sa kasalanan. Pero pag linggo, banal siya kasi kumakanta siya sa choir. Yeah? Yan ang kanyang patotoo. Hindi ko malimutan yun. Pwede nga pala yun. Ano? Kaya isang araw daw, yung ka-table niyang babae, nakita niya si George. O di nagkagulatan sila.
Nagkatinginan sila. Baga sinasabi ko, ikatay ko kasi yan. Pero pareha sila na gano'n ang ginagawa nila. So hindi ko alam kung nabago rin yung babae, pero siya, kanyang patotoo, sabi niya, nabago naman siya. So, praise God sa pagbabagong ginawa. Praise God sa pagbabagong ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Pero sigurado ako, kung ano yung buhay na ipinamumuhay mo, at nagtapos ang buhay mo, I believe with all my heart, based on what we are reading, it will determine your eternal destiny. Kasi sa Panginoon, hindi mahalaga ang sinasabi. Ang mahalaga ay yung ginagawa. Di ba sabi rito, kahit uli natin yung ating teksto, Romans chapter 2. Yan sabi dyan, verse 6, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga sinabi. Yung ba yung nabasa natin? Verse 6, Romans chapter 2. May kausap ba ako rito? Sabi rito, sapagkat igagawad niya sa lahat ng taong naaayon sa kanilang mga sinabi. Sinabi ba nakasulat? Hello, may kausap ba ako rito? Ginawa, di ba? Sapagkat igagawad niya sa lahat ng taong naaayon sa kanilang mga ginawa. Ginawa. Bilang importante sa Diyos, yung ginagawa mo, hindi yung sinasabi mo, hindi yung pinapakita mo. Sa tingin ng iba, maayos ka, pero sa totoo, hindi naman, di ba? Igagawad niya sa lahat ng taong naaayon sa kanilang mga ginawa, buhay na walang hanggan. Ang ibibigay niya sa mga tao nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Sino raw ang bibigyan? Sino ang bibigyan ng buhay na walang hanggan? Nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili. Makasarili lang. Yeah? Makasarili lang. Hindi sinabing mamamatay tao. Hindi sinabing magnanakaw. Ano sinabi ng salita ng Diyos? Makasarili. Matinding galit at puot. Matinding galit at puot ang sasapitin ng mga tao makasarili. At ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sumusunod sa kasamaan. Paghihirap at kapigatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. So, hindi yung pinapakita mo para ng tao, hindi yung impresyon nila sa iyo, hindi yung reputasyon mo, kundi yung buhay na ipinamumuhay mo ang magdidetermina ng kahantungan mo. Anong kahantungan ng gumagawa ng masama? Sa talatang 9, anong kahantungan ng gumagawa ng masama? Paghihirap at kapighatian. Pero yung gumagawa ng mabuti, anong tatamuhin niya? Verse 10, kapurihan, karangalan, kapayapaan naman, ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti kapagkat walang kinikilingan ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ang sinasabi mo, kundi ang buhay mo, ang ginagawa mo ang mahalaga sa Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo. Sa Mateo, kabanatang 15, kahit nga yung pagpupuri sa Diyos o paggalang pwedeng mapeke di ba? Galing ito sa aklat ni Isaias, Matthew 15:7.
Sabi rito, mga mapagkunwari. Sabi ng Panginoong Yesus sa mga religious people, Pariseo, mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. They were religious leaders. Matthew 15:1. Pariseo, mga tagapagturo ng kautusan, nagtuturo ng kautusan, galing pa sa Jerusalem, sa kabisera, sa kapital ng Israel. Ang sabi niya, mga mapagkunwari. Tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Mas maganda yan sa wikang Ingles These people honor me with their lips. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Nagpupuri sila sa Diyos, pero ang puso nila malayo sa Diyos, sa katotohanan. Malayo sa Diyos. Pangalawang punto, ang pananampalataya ay laging nakikita sa gawa. So ito yung crucial. Ang pananampalataya ay laging nakikita sa gawa. Sa Santiago tayo, Kabanatang 2. Santiago, Kabanatang 2. Ako po ay isang subscriber. Naniniwala ako sa Reformed Theology. I believe in Reformed Theology. Ang linya ng aking theology ay Reformed, Calvinist. Pagkat sa tingin ko, sa pag-aaral ko, ito yung tamang pananaw sa theology. Ako ay lumihis lamang sa Reformed Theology when it comes to pneumatology. So, doon ako lumihis. Hindi ko sinusundan ang pneumatology nila. Ano ba pneumatology? Yung pag-aaral sa Espiritu Santo. Kasi ako ay na-born again. Ako ay na-born again at ako ay exposed sa Pentecostal Church, no? Full Gospel Church sa Pentecostal Church. Hindi sa Baptist, hindi sa Presbyterian. Pentecostal Church ang aking background. Parang katulad ni na Brother Ernie at Sister Ellie. They belong to a Pentecostal Church, Church of God World Mission. It's a Pentecostal denomination. Kaya naniniwala ako sa gifts of the Holy Spirit. Naniniwala ako sa 9 gifts of the Holy Spirit sa 1 Corinthians chapter 12. I believe that the gifts are still operating. Ang kaloob ng Espiritu Santo, batay sa unang Korinto, Kabanatang 12, up to our time, 2025, nag-ooperate pa rin. There are legitimate operation of the gifts of the Holy Spirit. For the simple reason that God does not change. Ang Diyos hindi nagbabago. Amen? God does not change. Hindi siya nagbabago. Kaya kung pinakita niya yung mga kaloob ng Espiritu Santo sa panahon ng mga apostol, valid up to now na may mga kaloob pa rin ng Espiritu Santo. So doon lang ako umiwalay sa reform. Ang Global Life University ay Baptist. Kung nag-aaral sina Sister Gina. Global Life University is a Baptist institution. Ang dating pangalan niyan ay Baptist Bible College of Asia, BBCA. So pinalitan nila, naging Global Life University. Binibigyan ko lang ng distinction. Kaya alam ko kung ano yung theology na itinuturo sa Global Life kasi exposed din ako sa katuruan ng mga Baptist. Lahat halos inaral ko sa mainline Protestant denominations. Kasi ang category natin, we belong to the Protestants. Though we call ourselves as evangelical Christians.
But we belong to the Protestants. Mainline Protestant denominations, inaral ko ang lahat ng theology. At sa pag-aaral, kumbinsido ako sa Reformed theology. No? Maliban sa pneumatology, pag-aaral sa Espiritu Santo. Doon ako lumihis. Ano sinasabi ng Reformed theology? Nagbibigay sila ng tatlong distinction. The Reformed tradition has traditionally spoken of faith as having three acts which make up its essence, namely knowledge, sa Latin, notitia, assent, assensus, and trust, fiducia. Para sa Reform, yung pananampalataya, kailangan tatlo ang kabuuan yan, o tatlo ang bumubuo dyan. No? Una, meron kang kaalaman. Pangalawa, meron kang pagsang-ayon, may assent. At pangatlo, meron kang pagtitiwala. So kung may kulang dyan, hindi yan tunay na pananampalataya. Pero sa Hudyo, simple ang Hudyo. Simple ang Hudyo. Sa Hudyo, ito ang kaisipan ng Hudyo, ang pananampalataya ay laging nakikita sa gawa. Ano ang kaisipan ng Hudyo? Pananampalataya laging nakikita sa gawa. Kaya sa Santiago, kabanatang 2, talatang 11, sabi rito, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman! Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. May pananampalataya ba ang demonyo? Wala. Batay sa salita ng Diyos, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Actually, kung tayo ay bihasa na tayo, eksperto na tayo sa pagbabahagi ng gospel. Ito, magandang gamitin to no? Verse 19. Pag nag-share ka sa tao, kailangan mo sumampalataya kay Jesus para maligtas ka. O di sasabihin ng tao, agad, ano sasabihin ng tao? Sabi mo, kailangan sumampalataya sa Panginoong Jesus para maligtas ka. Ano sasabihin ng kausap mo? Nananampalataya naman ako. Naniniwala naman ako. O magandang ipasok to. Diba? Sumasampalataya ka ng Diyos isa, diba? Mabuti yan! Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin. Katulad ko rin ang mga demonyo. Sumasampalataya rin. Nanginginig pa. Maganda i-share lang, di ba? Verse 19 lang. Pag sinamahan ka ng Holy Spirit, yung sinisharean mo, matutulala yun. Hindi na yun makakakibo sa'yo. Matutulala yun kasi gagamitin ng Holy Spirit yung sinabi mo para i-confronta siya ng Holy Spirit. Holy Spirit ang kumukonfronta sa tao. Ano ba? Pag hindi ka naman sinamahan ng Holy Spirit, mag-asawang sampal ang pwede mong abutin. Importante kasama natin ang Holy Spirit. Amen? Noong sa Baguio Botanical Garden. I'm sorry. Nalito na ako. Sa Mines View Park pala. Pag mag-CR ka, magbabayad ka ng 6 na piso dun sa Mines View Park. Ang dami nagsisiyar doon sa Mines View Park. Tama ba, mga kapatid? Kung kasama ko. Tama, hindi.
Ati, sa Baguio kasi, ang CR sa senior libre. Yun ang city ordinance. Pag kamali ako, 10 piso pala, 10 piso ang bayad sa ihi. No? Mihi ka ba, Brother Eric? Lagi kang ihi ng ihi eh. Diba? Mihi ka na, no? 10 pesos pala, 10 pesos. Alam ko, sa Baguio City, pag senior, libre sa CR. Kapag pasok ko, sabi ko dun sa naniningil, senior ako. Kasi in-expect ko, libre. Sabi, 6 pesos po. So, may 20% discount sa pesos. Parang hindi sila sumunod sa ordinansa, pero nagbayad ako ng 6. Sabi ko sa kanya, Sister, mahal na mahal ka ni Lord. Dami mong customer. Ang lakas ng kita mo. Naniniwala ka ba? Mahal na mahal ka ni Lord. Sabi ko sa kanya. Natawa siya ngayon. Tawa siya ng tawa. Mahagikik siya sa tawa. Hindi niya akalain na meron mag-share sa kanya na gano'n. Mahal ka ni Lord kasi pinagpapala ka ni Lord. Pero mo, dami mong customer. Ang lakas ng kita mo. Sabi ko sa kanya. Natawa siya, hagikik. Di natawa na rin ako. Nakipagtawa na ako sa kanya. Hirap i-recreate, no? Nagtatawa na kami. Kasi tumatawa siya eh. Tumatawa siya. Nakitawa ako sa kanya. Tawa lalo siya. Tawa siya ng tawa. Di pinasaya ko pa siya, di ba? Ako masaya rin kasi may tao ko pinasaya. So, bago ako lumabas, sabi ko, maniwala ka, mahal ka ni Jesus. At tanggapin mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Bawat nadarama ko lang naman na bahaginan kahit maikli, binabahaginan. Importante sa pagbabahagi, kasama mo ang Holy Spirit. Kasi kahit matapang yung binabahagi mo, katulad dito sa Santiago 2:19, hindi ka masasapok. Amen? Nakausap ako rito. Hindi ka masasapok. Sabi rito, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Pag sinabi ng kausap ko, naniniwala naman ako kay Jesus. Tama yan. Mga demonyo man eh. Masampalataya rin, nanginginig pa. Parang kulang, hindi ka pa nanginginig. Sabihin mo dun sa tao. Diba? Kinukumpront na siya ng Holy Spirit. Kasi sa kaisipan Hudyo, si Santiago ay Hudyo. Pag hindi nakikita sa gawa ang sinasabi, walang kabuluhan yung pananampalataya. Tuloy natin, verse 20, isa kang hangal. Nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalataya, walang kasamang gawa. Pag hindi nakikita sa gawa, walang kabuluhan yung pananampalataya. Di ba't ang ating amang si Abraham ay tinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Sinasabi ni Santiago, yung pananampalataya ni Abraham nakita sa gawa. Dahil hindi siya nag-atubili na ihandog sa dambana ang anak niyang si Isaac. Dito ay makikita mo magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. Kaya nga, pananampalataya pa rin eh. Pero yung pananampalataya nakikita sa gawa. Amen? Ang pananampalataya sa kaisipang Hudyo nakikita sa gawa. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. Dahil dito siya itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan nyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa, hindi dahil sa pananampalataya lang. Anong klaseng pananampalataya ito? Pananampalataya ng demonyo. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Pag hindi nakikita sa gawa ang pananampalataya mo ay pananampalataya ng isang demonyo. Kakaintindihan tayo.
Hindi ako naiyang sabihin, hindi ko naman pinagmamalaki. Hindi yun dapat ipagmalaki. Pero hindi ako naiyang sabihin, siguro kung namatay ako nung panahon, nagkakasala ako, wala ako sa langit. Impyerno ako. Kasi yung buhay ko noon, hindi maayos. Ay dapat, ang isang mananampalataya, tinitingnan niya ang sarili niya, kasama ang Diyos, kasama ang Espiritu Santo. You look at yourself. You look at yourself. With the Holy Spirit, tinitingnan mo ang sarili mo, kasama ang Espiritu ng Diyos. Kung namumuhay ka ba ng maayos sa paningin ng Diyos. Isang bagay na makikita mo, hindi ba ayos ang buhay ng isang tao, pag itinuwid mo, nagagalit pa eh. Diba? Diba, sinabihan mo, nakagawa ng mali o nakagawa ng masama, tinuwid mo, magagalit sa iyo. Ay, hindi ayos yung buhay na pinamumuhay. Kasi, maaari, inagtutuwid sa kanya, ginagamit ng Espiritu ng Diyos. Kinakasangkapan ng Espiritu ng Diyos. Dahil ayaw ng Diyos, na tayo ay mapahamak. Amen po ba? Amen po ba? Sa 2 Peter, ano sabi rito? 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. 2 Peter 3:9. Ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Sabi ni John Calvin, repentance is the Christian life. Yung pagsisisi, yan ang buhay ng isang mananampalataya. Kasi ano ba yung pagsisisi? Pagbabago ng isip, pagbabago ng kaisipan. Nakikita mo, hindi mali yung ginagawa mo. Tingin mo, okay yung ginagawa mo. Tingin mo, maayos ka. Pero pag tunay ka nagsisi, nababago ang isip mo at aaminin mo sa harap ng Diyos na ikaw ay nagkakamali at nagkakasala. Kaya habang tayo nagpapatuloy sa ating spiritual journey, hindi pa tayo tinatawag ng Diyos. Ang buhay ng isang tunay na mananampalataya ay buhay ng isang tao palaging nagsisisi. Ano ang pagsisisi? Pagbabago ng isip. Nagbabago yung isip mo. Kasi una sa tingin mo, hindi mali ginagawa mo. Una sa tingin mo, maayos ka. Matino ka. Sa tingin mo, hindi mali ang ginagawa mo. Kahit alam mo nang mali, i-justify mo pa. Bibigyan mo pa ng katwiran. Mapagpatawad naman ng Diyos. Diba? Pag nagsisi ka, na bago isip mo, aamin ka ngayon sa Panginoon, yes Lord, nagkasala ako. Pag umamin ka, sabi ng salita ng Diyos, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Ayaw niya tayo mapahamak. Kaya pangangaral na ito, para tayo magsisi bawat isa sa atin, mula sa akin, bawat isa sa atin. Kasi isang church tayo. Hindi ako mangangahas na magkaroon ako ng libu-libong miyembro kung ang 100 na pinagkakatiwala sa akin ng Panginoon ay hindi ko nadadala sa maayos na pamumuhay. Kaya kanina, ang unang panalangin ko pagpasok nung nagsisimula ang service, ang unang panalangin ko, Panginoon, lagay mo sa aming mga puso ang banal na pagkatakot sa iyo. Yun yung unang panalangin ko. Magkaroon kami ng tunay na banal na pagkatakot sa iyo. Ang bawat miyembro may banal na pagkatakot sa inyo, mamumuhay ng matuwid, mamumuhay ng may kabanalan, mamumuhay ng maayos, mamumuhay ng may tunay na kabutihan sa kanyang puso at gagawin niya sa kanyang buhay. We cannot go on pretending. Ano sabi ko? We cannot go on pretending kasi ang Diyos meron ding sukatan yan eh. Meron din yan sukatan.
Kung sa panahon ng mga apostol, matindi ang hatol agad ng Diyos. No? Matindi ang hatol agad ng Diyos. Dito sa gawa. Sa gawa. Mag-asawa. Si Ananias at si Sapphira. Gawa, kabanatang 5. Basahin natin. Subalit mayroong mag-asawa na nagbenta ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapphira naman ang babae. Hindi binigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan na sinang-ayunan naman ang kanyang asawa. Isang bahagi lamang ang kanya ipinagkatiwala sa mga apostol. Kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyon? Hindi ba iyon? Tama ba yung tanong ni Apostol Pedro? Tama ba? May kausap ako rito? Anong tanong niya kay Ananias? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyon? Anong sagot dapat? May kausap ba ako rito? Sino may-ari ng lupa? Ananias. O ba't di nyo alam ang sagot? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyon? Anong tama sagot? Opo, akin po. At nang may pagbili mo na, hindi ba iyon rin ang pinagbilhan? Anong tama sagot? Opo. Yung lupa, sa kanya, yun ang pagbilan, sa kanya pa rin. Pero gusto niya magpasikat kasi. Gusto niya magpasikat. Gusto niya palakpakan. Gusto niya ngangaan. Anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Isang bahagi lamang kanyang ipinagkatiwala sa mga apostol. Sinabi niya, eto po yung napagbilhan ng lupa. Pero ang totoo, isang bahagi lamang. Kaya tanong sa kanya ni Pedro, bago may pagbili, di ba sa iyo ang lupa? At nung nabenta, yung pera sa iyo pa rin. Amen? O bakit pinapalabas mo ngayon na yung binigay mo sa amin ay yun na napagbilhan ng lupa. Kunyari, napagbilhan ay 1 milyon. Pero ang binigay ko ay 500,000 piso. Di meron akong 500,000. Pero binigay ko yung 500,000, pinalabas ko, yun lang yung bentahan, napagbilhan. O tama yung sagot ni Pedro. Bago pinagbili sa iyo, yun ang pagbilhan, napagbenta sa iyo pa rin yun eh. O bakit ka nagsinungaling? Ano sabi rito? Ano sabi rito? Bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Sa kagustuhan niya, nagkahangaan, palakpakan, purihin. Ano ginawa niya? Nagsinungaling siya. Kanino siya nagsinungaling? Sa Espiritu Santo. Sa Diyos siya nagsinungaling. Bakit mo naisipang iyon? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Nang marinig ito ni Ananias, siya'y nalabutan ng hininga at bumagsak, at lahat na nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian na matinding takot. Lumapit ang ilang binata, binalot ang bangkay at siya'y inilibing. Pagkaraan ng may 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kinausap siya ni Pedro. Sabi mo sa akin, ito nga ba lamang ang kabuang halagang pinagbilhan ninyo ng inyong lupa? Opo, yan lamang, sagot ng babae. Kaya sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ang Espiritu ng Panginoon? Hayan, kadarating pa lamang na mga naglibing sa iyong asawa at ikaw naman ngayon ang isusunod nila. Noon di nabuwal si Sapphira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya. Kaya't inilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Nakadama ng matinding takot ang buong iglesia, buong church, at ang lahat ng nakabalita nito. Kung panahon ng apostol ang uiiral ngayon,
Ilang kayang Kristiyano, ilang kayang pastor ang matitirang buhay? Ano sa tingin nyo? Tayo ni Sister Inda, baka wala raw matira. Dito sa BCM, meron kayo matitira? Meron pa? Magaling kayo sa akin ngayon, Espiritu ng Diyos na nagkukumpik na sa inyo. Iba, naging karanasan ko sa Korea. Sabi ng asawa ko, ba't babalik ka pa sa Korea sa October? Di, baka karanasan ko dun eh. Ipupurso ko yun, yung ganong karanasan. Na talagang kinakaugnay ka ng Espiritu ng Diyos. Wala nga akong ginawa doon kundi umalingal, no? Pananalangin, ngalngal. Ngalngal talaga. Kagulhul. Kasi nakita ko yung pakayamang awa ng Diyos sa akin. Lord, kung namatay ako ng mga panahon na yun, tiyak, impyerno ako. Pero salamat, binigyan mo ako ng pagkakataon na makapagsisi at makapagbago. Kaya yung buhay na ipinamumuhay natin, magdidetermina kung saan tayo ahantong. The life that you live will determine your eternal destiny. Importante ang puso natin malinis ng dugo ni Kristo. Importante yung buong pagkatao natin, espiritu, kaluluwa at katawan, malinis ng dugo ni Kristo. Mangyayari yan kapag tayo tunay na nagsisisi. Babago ang ating isip, naamin natin, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Hindi tayo nagkukunwari sa harap ng... Wala naman tayo pwede itago sa Diyos. Amen? Bigyan na tayo from God. Mabuti, umaming ka na, Lord. Patawarin mo ako. Laki ng pagkakasala ko sa iyo. Baguhin mo ako. Bawat pangangaral, ipinapanalangin. Panginoon, ano yung gusto mong mensahe? Ito yung mensahe bigay ng Panginoon. Kaya matuto tayong makinig sa umagang ito. Tuloy natin yung Santiago, Kabanatang 2. Gayon din si Rahab, babaeng nagbebenta ng aliw. Sama ng buhay nito, nagbebenta ng aliw. Meron ba ritong Rahab? Meron ba ritong Rahab? Oh, wala naman. Amen. Purihin ng Diyos. Masama ang buhay ng babaeng ito, no? Pero nagsisi siya. At nanampalataya sa Diyos. Gayon din si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanilang ibang daan upang sila ay makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya itinuring na matuwid. Patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Kaya anong uri ng pananampalataya na hindi nakikita sa gawa? Ano yung uri ng pananampalataya na hindi nakikita sa gawa? Una, sa demonyo. Pangalawa, ano? Patay. Patay. Patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Hindi nakikita sa gawa ang pananampalataya. Patay ang pananampalataya. Walang silbi. Walang kabuluhan. Ano ginagawa sa patay? Nililibing. Patay mong pananampalataya, dapat mong ilibing. At magkaroon ka ng tunay na pananampalataya sa Panginoon na makikita sa buhay mo yung pinaniniwalaan mo. Amen? Patayin tumayong lahat. Hindi ko alam kung pwedeng i-flash, Sister Gina. Yung let the weak say, I am strong. Brother Marvin, pwede mo